Alright, magandang araw at welcome sa Bets Pilipinas. Mabuhay. Ito mga kababayan umiinit ang palitan ng mga maanghang na salita. Okay? Sabi ba naman, kung matapang ka, punta ka rito, dito ka magpaliwanag. Wow. Punta ka rito. Tapos, namo. Inamo. Inamo. Kahapon kasi kasi di ba kahapon mga kababayan, ito ating mga kasamahan na mga vlogger ay inimbitahan ng Tricom Committee, okay, ng Lower House of Congress para humarap dahil sinasabi nitong congressman na mga congressman, particular itong isang congressman Barbers, okay, si Barbers, sa mga interview niya sa media, sinasabi niya na kaya patawag nila itong mga narco-vlogger, itong mga pugo vlogger, fake news spreader na vlogger, Yan po ang mga pronouncement ni Congressman Barbers nung siya po ay in-interview nitong yung angkor ng Net25, si Alice Soto. Okay? Ngayon, kahapon, hindi po nagpunta ang mga vlogger. Out of 40, may mga pumunta sa Supreme Court yung iba para mag-file ng petition. Okay? Nagulat po ito mga congressman dahil hindi pumunta dun sa hearing, yun pala, nasa Supreme Court para siyempre humingi ng kaliwanagan kung ito pang gagawing hearing o pagdinig nitong Congress ay naaayon sa batas. Okay? Kasi nga naman, sabi ng mga eksperto, mga dalubhasa, mga abogado, kung ikaw ay inaakusahan, inaratangan, idemanda mo kung hindi totoo. Idemanda mo ng libel or cyber libel. Okay? So, ibig sabihin, may batas na. Okay? May batas na. Hindi na kailangan ng panibagong batas, hindi na kailangan ng mga pagdinig para gumawa ng bagong batas. Dahil meron ng batas para sa cyber libel at yung sinasabi nilang sila daw ay yung sinaslander o slanderous. Kaya, siyempre, kahapon, doon sa nakita natin sa mga kapwa natin vlogger na pumunta sa Supreme Court, sa pangunguna nitong si Atty. Trixie Angeles, tingin ko, parang marunong pa yata itong mga vlogger kumpara sa mga congressman. Ito sarili ko lang opinion, pananaw. Kasi doon sa mga vlogger na pumunta sa Supreme Court, may abogado doon. Atty. Trixie Angeles, abogado. Itong sa June Abines yata, hindi ko alam, hindi ko na sigurado kung siya ba ay abogado rin. May doktor. Nandun si Dr. Richard Mata. Mahatalino. Mga mahataas sa pinag-aralan, kaya nagulat nga ako Nung nagsasalita sila, nagulat ako na ang gagaling pala nila. Wala ako sa kalingkingan. Ako inaamin ko naman yan.
Hindi tayo mayabang, hindi tayo hambog, siyempre alam 'yan ng Panginoon Diyos, eh, alam ng Panginoon Diyos, okay? Tayo po ay kung ano po yung ating kakayanan, siyempre 'yun ang ating, sasabihin, Inaamin ko na grabe pala, itong mga tinatawag ng TRICOM masatalino pala. Kaya lang kaya lang, sabi kasi nung, sa pronouncement ng isang, congressman, ipapatawag nila itong mga vlogger na narco-vlogger, fake news spreader, tapos, pugo vlogger. Kahapon kasi, nagulat ako doon sa yung mga iba doon pumunta sa Supreme Court, hindi naman vlogger yung iba. Hindi naman vlogger. Katulad ditong si Doc Mata, Richard Mata, hindi siya vlogger. Meron siyang Facebook page, pero yung Facebook page niya hindi naman yun monetize. Itong si Crisette Laurita Chu, hindi naman siya vlogger. Okay? Yan pagkakaalam ko, hindi siya vlogger, i-correct niyo ako kung mali ako, i-correct niyo ako. Meron silang Facebook page pero hindi nila pinagkakitaan. Hindi sila kumikita. Nagpo-post sila doon ng mga komento. Actually ako, follower ako nila eh. Follower ako nila ni itong si Crisette Laurita Chu, si Doc Mata, at saka itong si Jun Abinis. Follower ako niyan. At sa kanilang Facebook page, wala ako nakita ng mga content video, kundi mga post, mga comment patungkol sa kanilang mga opinion sa nangyayari. Yun ba may i-consider? Yun ba yun ay may i-consider na vlogger? Yan ang tanong natin sa mga congressman. Okay? Kaya siyempre, napaisip tayo. Tama ba? Tama ba ang impormasyon na nakakarating sa mga congressman? Kung ang sinasabi nila ay narco-vlogger, pugo vlogger, fake news vlogger. Tama kaya ang kanilang nakuwang impormasyon? Okay? Tama kaya? Yan ang ating katanungan sa mga congressman. At gaano ka lakas, gaano ka tibay ang kanilang basihan para masabi nila na pugo vlogger, narco vlogger, ang mga nandun, yung mga pinatawag nila. Kasi pag sinabing pugo vlogger, narco vlogger, ibig sabihin nun, tumatanggap ka ng bayad. Binabayaran ka. Okay? Yun ang ibig sabihin nun. Di po ba, mga kababayan? Kaya nagulat ako na although may mga nakikita tayo ng mga may mga narinig tayo ng mga komentaryo sa social media, masasabi natin na fake news. Actually, mas maraming nga fake news doon sa mga vlogger na pinagtatanggol si Romualdez eh. Maraming fake news sa mga vlogger na nagtatanggol sa administrasyon. Okay? Kung magbitaw nga ng paratang, matindi. Sabihan ba naman si VP Sara na magaling na doon sa kalandian? Meron yan. Meron isang vlogger na hindi ko malaman kung siya ba ay lalaki o babae.
Kasi pag nagsalita siya, parang boses babae. Pero ang gupit naman niya, lalaki naman. So, hindi ko maintindihan kung siya ba babae o lalaki. Kaya siyempre hindi natin kilala eh. Okay? Matindi ang akusasyon, sinasabi na si VP Sara daw ay kung sa kalandian, mas magaling sa kalandian. Okay? Ang tanong ko, bakit hindi pinatawag dun sa Tricom? At ang pumunta dun kahapon, may pinatawag dun may napasama na dalawang vlogger na pro-administrasyon, pro-admin. Yung isa dun Dilawan Dilawan ba o admin? Pro-admin. Kasi mukhang Dilawan ha. Hindi ko sigurado kasi mukhang Dilawan yung Dilawan vlogger Yung pinatawag kahapon doon na dalawang vlogger na anti-Duterte. Yung isa, tumatakbong senador. Yung isa naman, hindi ko matandaan kung siya ba ay nominee na isang party list. Kalahin ba naman kahapon nung siya po ay tinanong, nagkaroon po siya ng pagkakataon para magsalita, bilanggit ba naman, ako si ganito, ako si ganyan, ako po tumatakbo bilang senador, at ito, ganyan, no? Yung isa din, ganun din, ako si ganito, ako si ganyan, ako nga po sa katunayan, ako ay isang, meron kaming party list ngayon. Kaya tuloy, napaisip tayo ba? Libre pa lang ads. Nationwide, nakatelevice pa. Libre promotion. Magaling nag-promote sila doon. Nag-promote sila ng kanilang kandidatura. Naisahan na. Although sinita ni Abante. Although sinita ni Abante, huwag kayo mag-promote dito. In fairness kay Congressman Abante, sinita niya. At least sinita nila. Kasi kung hindi, mapapaisip tayo na ito ba mga ito kaya in-invite dahil para matulungan ma-promote ang kanilang kandidatura. Okay? Ay imposible naman na hindi nila alam na tumatakbong senador yung isa. Yung isa ay nominee yata ng isang party list. Imposibleng hindi alam ng mga congressman yun. Dapat sinabihan nila noong una na huwag banggitin dito ang may kinalaman sa politika. Gawin dapat Kaya lang siyempre nabanggit na, nag-promote na, nasabi na. Bago sinita. Okay, no? Kaya libre promotion, okay? So, yung kahapon Kaya sabi ko, bakit yung pinatawag na anti-Duterte vlogger yung tumatakbo. Yung mga matitinding bumanat ng fake news, matitinding bumanat ng mga paratang na vlogger na pro Marcos, pro Romualdez, wala dun. Okay? Alam nyo, mga kababayan, dahil kahapon nga hindi pumunta itong mga tinatawag na kapwa ating vlogger, hindi pumunta doon sa Congress, binabas ba naman sila? At sinasabihan ng mga duwag pala kayo Ang tapak-tapak nyo sa social media, duwag pala kayo Maging itong si Sbarbers, dinig ko yung kanyang sinasabi doon sa microphone. Habang nagsasalita itong si Abante, dinig. Tapang-tapang sa social media. Duwag naman pala. Maging itong si Abante,
eh, punta ka rito kung matapang ka. Hmm. Alam po ninyo, ito lang masasabi ko diyan. Ang, tapang, ang tapang, nilalagay sa lugar 'yan. Oo. Hindi porket matapang ka, susugod ka. Para lang ipakita matapang ka. Tandaan, itong, usaping ito ay, usaping legal. Hindi ito usaping matapang. Tama ba o mali? Hindi po ito usaping matapang, kundi ito po ay usaping legal. Okay? Kaya ang ginawa po ng grupong ng kapwa nating vlogger na pumunta sa Supreme Court ay isang matalinong hakbang. Kumbaga isang wise move. Wise move. Ang ginawa nila. Okay? Sa halip na pumunta dun sa Congress, para i-submit ang kanilang sarili sa trap. Trap ba? Matatawag ba pwede bang masabi natin na trap ba yon kung sakali? Kung sila po ay pumunta kahapon sa Congress, masasabi ba natin na pwedeng isang trap na sila ay makontempt at ikulong. Tayo po ay napahanga sapagkat tahimik lang sila. Pero nagulat itong mga congressman sa ginawa nito mga kapwa natin vlogger, mga DDS. Wise move. Lakbakan. Wise move. Okay? Kaya naisip natin, mukha yatang may alam sa batas itong mukhang masatalino pa itong mga vlogger kumpara sa mga congressman. Kasi abogado si Glenn Chong, abogado si Atty. Trixie Angeles. Itong si Jun Albinis, di ko alam kasi kahapon nabanggit niya na siya po ay may parang may law degree. Nabanggit ng kahapon eh. Okay? Okay? Mahatalino itong mga ito eh. Ang gagaling ng mga binitawang salita kahapon. Kaya nagulat tayo na ito pala mga vlogger, hindi lang basta-basta vlogger, kaya wag niyo maliitin ng mga vlogger dahil akala porket vlogger lang yung mga yan, masatalino pala mga yan. Masatalino pala sila, maliban na sa akin. Ang bira ito. Totoo yung mga kababayan. Ang tatalino pala nila kahapon. Parang napahanga ako. Talaga palang may ibubuga sila. Doktor, abogado. Okay? Yung iba doon, di ko lang alam kung ano ang mga degree. Ngayon, usaping legal, dahil ito po ay usaping legal, ngayon, ang ating masasabi lamang, ating mga opinion, sa part ng TRICOM, mga congressman, sa tingin ko, parang naisahan kayo. Naisahan kayo ng mga vlogger. Kasi, kung halimbawa tulad niyan, nagbaba ng desisyon ng Supreme Court pabor sa vlogger, edi talo kayo. Okay? Talo kayo. At magiging hadlang din yan para sa susunod na kung sa bagay, mas maganda yan para atas magkaliwanagan. Okay? At ang pinakamagandang hakbang sana ng mga na ginawa ng mga congressman, kung kayo po ay pinaparatangan, kung kayo po ay pinaparatangan ng mga hindi totoo, sinasabi nyo mga fake news, pinakamaganda sanang gawin nyo, i-demanda ninyo, kunin ninyo yung specific na pangalan ng vlogger, yung kanyang sinabi, i-demanda ninyo para yung hindi naman gumagawa ng kalokohan,
nagko-komento lang, nagpapahayag lang ng kanyang opinion, ipatawag ninyo, tapos sasabihan na narco-vlogger, pugo-vlogger, masakit yun. Although walang binabanggit na pangalan nito si Barbers, kaya siyempre, dahil pinatawag ninyo, binabanggit ninyo na pugo-vlogger, papatawag nyo, siyempre, ang iisip ng tao, pwedeng isa kaya sa kanila dito, pwede kaya maging narco-vlogger, pugo-vlogger, o mga ganun ba? So, mahirap din naman, di ba nga kayo, ayaw ninyo ang fake news, ayaw ninyo ng mga libelous, ha? Di ba? Yan po ating tanong. Tayo po ay nagtatanong, nagko-komento. Ito kasi sabi kasi ni Congressman Bini Abante, minumura daw siya ni Joey Cruz ba? Minumura daw siya. Ito po kasi sinasabi ni, ito daw ang mga sinasabi sa kanya, kukunin ko na yung ibang i-quote ko lang yung ibang sinabi. Okay? Kasi meron kasing masasabi natin na minumura ka. Merong salitang pwede natin sabihin na ikaw ay minumura. At meron namang isang isang expression. Pagka halimbawa na isang expression, halimbawa katulad ng ginagawa ni Tatay Digong, PI, ganun. Walang binabanggit na kung sino man. Yan po ay matatawag natin na expression kasi nga ang Supreme Court yata ay parang mayroong decision dyan, paliwanag dyan, na pwedeng ang mura ay isang expression. Okay? Pag sinabing PI, walang binabanggit na personal na pangalan ng tao, ay yan po ay expression. Okay? Pag sinabing GOGO o GAGO, walang binabanggit na pangalan, ay yan po ay expression. Pero pagka ang mura, masasabi natin mura, minura ka, pag sinabing GAGO ka, pag sinabing BOBO ka, PI mo ka, yun po ay masasabi natin minumura ka. Yun po ay malinaw na salitang minumura ka. Okay? Dito po kasi sinabi ni, ito po sa sinabi ni Congressman Abante, ikokot natin, sabi niya dito, ito raw binabanggit ni Joey Cruz. May kabubuhan sa quad, sayang ang kuryente. Silduhan ka ng taxpayer. GAGO. Okay? GAGO. Ang dulo, GAGO. Walang binabanggit na GAGO ka. O GAGO ka, Abante. Walang binabanggit. Basta GAGO. Expression. Okay, bagamat sa usaping spiritual, Bible, bawal ang mga bad words. Alam ko yan kasi siyempre ako ay isang Christian. Alam natin yan pagdating sa Bible, dapat maging bawal ang mga bad words. Okay? Kaya nga, binabasa ko GAGO. Sa halip na basahin ko diretso, binabasa ko GAGO. Kasi nga siyempre, ayaw natin ng bad words. Dito po sa ating channel po, wala po ditong bad words. Okay? Tayo po yung nagsasalita, nagbabatikos tayo, nagkukomento tayo, nagkukomento tayo base sa ating mga nakita sa balita. Okay? Hindi po tayo nagpipik news. Okay? Bawal sa Bible yan. Bawal yung mga paratang ng walang basihan. Okay? Yan, nasabi dito, ulitin ko, pag sinabing GAGO ka, pag binanggit ang pangalan mo, yan po ay malinaw na ikaw ay minumura. Pag sinabi na ikaw, kung halimbawa naman ang salita ay nabanggit
ay GAGO, yan po ay ekspresyon base po sa paliwanag ng Supreme Court. Okay? O ito, sabi, November 3, 2024, Abante and Marbil, protektor ng droga. Okay? Ito binanggit ito ni Abante. Ito raw ay sinabi ni Joey Cruz laban sa kanya. Ang tanong ko, ito kaya ang salitang ito na binabanggit ni Joey, hindi kaya ito ay nagtatanong? Kasi hindi malinaw eh. November 3, 2024, Bini, Abante, and Marbil, protektor ng droga. Kasi sinasabi nila na bla bla bla. Okay? Ngayon, ito ay kung ito ay walang question mark, masasabi natin na ito ay paratang. Pero pag may question mark at depende sa pagka-pronounce sa kapag bigkas ng salita, masasabi natin na nagtatanong. Halimbawa, ganito, ang isang klase ng pananalita na nagtatanong, si Bini Abante ba at si Marbil ay protektor ng droga? Yun po ay malinaw na nagtatanong. Kapag si Bini Abante at si Marbil ba, pag sinabing ba, ibig sabihin nagtatanong. Pero kung walang ba, walang question mark, masasabi natin na nagtatanong. Kaya lang siyempre, dahil nga nagbabase lamang tayo dun sa sinabi ni Abante, hindi niya diretso, hindi niya binasa ng buo, maging yung mura, hindi niya binanggit kasi sabi niya ayaw niya na magmura, pero sabi niya nung huli, ina mo. Ina mo. Kaya natawa tayo. Ito sabi niya, kung matapang ka, humarap ka dito. Dito. Okay? Ina mo. Pag sinabi kasi nga, ina mo, o nanay mo, nanay mo, gano'n. Ibang usapan na pag sinabi nga, PI, mo. Iba na yon. Pero pag sinabing ina mo, o nanay mo. Okay? Kaya lang, siyempre, kung ating unawaing malalim, masasabi natin na galit na expression. Okay? Expression. Okay? Ganun po ito po ay usapin legal. Kaya hindi po dito pwede ang mga bakit matapang ka, sugod ka na lang. Hindi pwede. Ito po ay labanan ng utak. Kaya tayo po ay humahanga doon sa kapwa natin vlogger na magiging wise. Wise move. Hindi po sila nagpabitag sa trough. Okay? Hindi po sila nagpabitag na mga sa bitag ng mga congressman. Okay? Ganun po Ganun po yung pero alam mo, sa totoo lang, ay hanga ako rito sa mga kapwa natin vlogger na ito kasi nga, sa pagmamahal nila sa bayan, talagang makita nila yung passion. Passion nila, ipaglaban ang tama. Okay? Kitang-kita natin ang passion nila para ipaglaban ang tama. To the point na pwede silang makulong. Pero ito ginagawa nila. Alang-alang sa lalaban, sa pagkipaglaban nila para sa tama. Kasi nga, siyempre ako, inaamin ako. Ako ay Maka Duterte. Dahil sa programa ng ni Tatay Digong.
na gusto ko rin ipaglaban sapagkat naniniwala ako ang solusyon sa kalutasan ng krimen ay yung kamay na bakal. Kamay na bakal. Kasi nga dito sa Pilipinas, masyado nang matigas ang ulo ng tao rito. Ngayon, katulad ng war on drugs ni Tanay Digong, dahil doon, ako po ay naging vlogger. Kasi nga, ako po ay, inulit ko ulit ako ay naging biktima ng krimen. So gusto ko, yung ating kapaligiran ay mapayapa. Kaya, nung nag-hearing sila dyan sa Quadcom, sinasabi nila ay palpak ang war on drugs ni Duterte, walang kwenta. Ang mga pinapatay lang itong mga maliliit, samantala itong mga drug lords ay hindi. Tapos ang mga pinapatawag nila ay itong mga biktima lang daw ng AJK, samantala yung mga biktima ng kriminal tulad ko ay hindi nila pinatawag para sana malaman ang saloobin ng mga katulad namin. Okay? Kaya nga ito yung una, ako hanggang komento lang sa Facebook, sa YouTube. Hanggang komento lang ako Kaya lang, dahil nga ako nasasaktan din kapag sinasabi na ang war on drugs ni Duterte hindi epektibo, palpak. Nasasaktan ako. Siyempre, isa ako sa may gusto niyan. Isa ako sa sumusuporta niyan dahil ang gusto ko mapayapa ang kapaligiran. Ang pinaglalaban natin, ang ating kaligtasan. Kaligtasan ng ating pamilya, mga inosente. Laban sa mga kriminal, yan pong atin At siyempre, masakit kapag sinabi na, ay walang kwenta ang war on drugs ni Duterte. Kaya ako naging vlogger kasi nga gusto ko ipaglaban. Yun po yun Yun po ang punto namin. Yun ang punto ko. Okay? Kaya nga ako naging vlogger. Kasi itong vlogger na to, kaya ako naging vlogger dahil personal sa akin. Dahil gusto ko mapayapa ang kapaligiran, wala mga adik, hindi nakakatakot. At yan po ay nakita ko sa isang Duterte sa kanyang pulisiyang war on drugs, kamay na bakal. Yun po yun Masisisi nyo ba kami? Kung yun ang gusto namin, paniniwala namin. Dahil sa dami ng nagdaan ng mga presidente, walang pulisiya na ganon. Di ba? Ganon po yun Di ba? Ano ang laban natin sa mga kriminal? Wala. Kaya nga, kapag nakakatakot ang ating paligid, pag nilalakad ka sa daan, di ka kampante. Lilingon-lingon ka. Lalo sa gabi, nilalakad ka sa kalye, nilingon-lingon ka, baka mamaya, biglang may umakbay sa'yo, tututukan ka, sasabihin pera lang. Akin na cellphone mo, akin na pera mo. O pinaka-worst, baka saksakin ka pa. Ako pasalamatan ako kasi nga ako kahit paano hindi ako nasaktan. Kinuha lang yung aking pera. Allowance ko nung araw. Allowance ko bilang working student. Kaya tayo ay nakapag-aral lamang dahil sa pagiging working student. Kaya nga sabi ko, ako ay hindi matalino. Hindi katulad ng mga pumunta kahapon sa Supreme Court na ang tataas na mga degree nila. Okay? Napagbandan din ako ng adik.
Umaga, pagbukas ko ng gate, hindi ko alam na may tao pala doon natutulog. Pagbukas ko, tinamaan yung tao. Ba nagalit sa akin. How? At sabi sa akin, PI ka. O, PI mo. Itutumba kita. Ah. Ngayon, siyempre ako naman, hindi man ako mahilig sa gulo. Hindi nga ako lumalabas ng bahay paggabi. Hindi ako nagbabarkada. Hindi ako nagiinom, hindi ako naglalasing. Ha? Pag-aaral, trabaho, simbahan. Yun lang ako. Tapos marinig mo sa isang tao, sabihin sa'yo, PI mo, itutumba kita. Abay, nakakatakot yun, siyempre. Nakakatakot yun. Pagbandaan ka ba naman? Kaya, wala akong choice kundi lumipat ng bahay para isipti ang aking sarili at ang aking pamilya, siyempre. Alam yung bahay namin, doon nga natulog sa gate, di ba? Ngayon, ang tanong ko, masisisi niyo ba kami, ako? Kung ako ay sumusuporta sa war on drugs? Sige nga. Kaya masakit sa akin na marinig, sabihin dyan sa Quadcom, walang kwenta ang war on drugs ni Duterte, hindi epektibo. Kasi, nung pinatupad ni Tatay Digong ang war on drugs, ramdam ko na mga addict doon sa lugar namin nawala. Yung bang paano ba masasabi ng addict? Yun ang bunga nga, para may kinakain na candy. Tapos, masakit sa panga, ganyan. Tapos yung mata, dilat na dilat. Sumbis ang dating ba? Sumbis. Yan po mga kababayan. Nakakalungkot na umabot sa ganito ang ating mga kababayan. Nakakalungkot sapagkat yung mga simplisan ng problema, yung mga simpleng responsibilidad ng mga leader para sa atin, umaabot pa sa ganito na nagkakaroon ng mga hamunan, kakaroon ng mga nakukulong. Ito pa pala, no? Kasi sabi ng mga kapwa natin vlogger na pumunta sa Supreme Court, nakikita kasi nila itong nangyayari ng mga nakaraan, itong mga resource person na pinatawag ng Quadcom. Nakikita nila kung paano itrato. Kahit ako nakikita ko rin. Kasi hindi ka makapagpaliwanag. Pag tinanong ka, sumagot ka. Pag hindi nila gusto ang sagot mo, sinungaling ka. Kaya minsan naisip natin, nagtatanong sila, at pag hindi gusto ang sagot nila, ang sagot sa kanila, sinungaling yung tao. Ba't pa kayo nagtanong? Alam nyo pala ang sagot. Diba? Yan po mga kababayan, tayo po ay nagkukomento lamang base sa atin mga opinion. Diba? Nalulungkot tayo bakit umaabot sa ganito sa halip na protektahan ang taong bayan. Hindi umaabot pa sa mga paratang na narco-vlogger, pogo-vlogger, tipong ganon. Sana tukuyin nila kung sino yung mga yun. Para naman mga katulad natin na hindi naman pumapasok sa ganyan, malinis natin ang ating maalis ang duda ng tao sa atin. Okay? Dapat specific tukuyin ng mga congressman kung sino yung mga sinasabi nilang mga pogo vlogger na yan. Ganun dapat.